Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ayan, good morning mga ka-farmers. So, time check tayo, no? Bali, malapit na rin po mag alas 10. So, ngayon po ay January 12. So, pang-anim ngayon mga farmers na pitas sa doon sa second batch kong tanim na Calixto F1. So, ito na po mga farmers, ganito na po karami yung napitas ko. So, bali dito po kasi kanina si Tatay, so tinulungan niya ako. Siya yung tagahakot, so ako naman yung tagapitas. So, bali umuwi lang siya dahil nag-almusal siya, no. At so bali ako muna ngayon. So, ayun, marami ulit mga farmers, yung kanyang bunga. So, 2 days gap dahil nung Martes lang po kami nag-harvest sa pang-5. So, another ulit pang-7 harvest ay sa next bali yun, January 16. So, 1 2 3. So, 3 days gap. So medyo tuwing Martes nga talaga mga farmers ay marami-rami akong napipitas. So bali ngayon pa rin marami pa rin itong mga farmers dahil nangalahati pa lang, no. So kalahati pa lang yun po yung napipitasan ko sa 10 plat sa 600 plus kapuno. So marami pa rin po mga farmers yung makukuha ko ngayon. And at saka dito po sa luma, ito po yung magpo 4 months na ito ngayong 4 months ba o 3 months. So nakalimutan ko lang yung nito mga farmers. So marami din siyang bunga at saka malilit nga lang mga farmers dahil matangkad na po siya. Ayan. At saka yung dito na area ko, nabibitin po dito mga farmers ng tubig, no. So kinukulang ko siya ng tubig. Minsan delay na po yung pagpapatubig ko dito dahil yung supply ng tubig dun sa balon ay mahina. So kahit nga itong sili ko, di ko pa ito napatubigan lahat. Suportar lang sa dilig-dilig. So napitasan ko na rin ito mga farmers, no. Isang bisis pa lang. So nasa mahigit 10 kilos. So once a week pa lang ako dito na imitas dahil mabagal pa po siyang mahinog. So yung kasi dito sa amin, yung binibili ay yung may mga hinog-hinog, di po tulad sa ibang lugar na puro hilaw po yung kinukuha. So ayan na. So kanina bali nagpatubig na rin ako dito mga farmers, no? So pinatay ko na lang ulit yung motor dahil bumaba na po yung level ng tubig. And bali dito pa lang po yung napatubigan. So bago kasi matapos to, bali halos 2 araw. So kung hindi lang po naubos yung tubig sa balon, matagal, siguro hindi to aabutin sa 1 araw na pagpapatuwig. So ayan, ito po yung bali 3 dito mga farmers at saka ayan, 2 plat po dito sa taas yung pipitasan pa. Ayan, so bali update ko na lang ulit kayo mamaya mga ka-farmers, no, kung mga ilang kilo ulit po yung mapipitas ko dito sa pang-6 na harvest. Ayan. So bali mamaya ulit po mga ka-farmers. So good morning mga ka-farmers. So bali di na ako super busy na kahapon mga ka-farmers, no, kaya di agad ako nakapag-upload ng video. So ngayon ko lang ito dudugtungan. So bali kakatapos ko lang mag-spray dito. So bali pala kahapon mga farmers, yung napitas ko dito ay nagtotal po siya ng 280 kilos. So bali yung pinaka class A niya po ay 250 kilos, tapos 30 kilos naman po yung kanyang class B. So pang-6 na harvest kahapon. So yan, at and mapapansin nyo mga farmers, no, marami at maganda pa yung kanyang mga so meron nga dito. So may mga andami pa niyang mga bunga mga farmers. So bali yung pang 7th harvest ko nito ay sa Martes. So bali Sabado pa lang po ngayon. Yan, no. So marami pa siyang mga farmers bunga at magaganda pa po yung kanyang mga
talbos. So bali papakita ko po mamaya mga farmers kung anong insecticide po yung ginamit ko po dito. So para po yun sa thrips. So solo lang po yun. So hindi pa ako nakapag-spray dito ng foliar. So bali mamayang hapon lang ako mag-spray dito mga farmers ng foliar. So binubukod ko po kasi yung insecticide at saka foliar, lalo na po yung insecticide na gamit ko ay hindi ko pa po nakasanayan na ihalo o hindi ko pa po na-experience. Kaya hindi po ako basta-basta na nagmi-mix ng mga insecticide na hindi ko pa nakita sa iba, o at saka kung hindi ko pa na yung epekto niya. Kasi baka po mga farmers nagkakaroon ng chemical reaction. So kaya yun yung karamihan yung reklamo ng mga buyer na kapag kumukuha po daw sila ng talong sa iba, bakit daw mabilis lumambot o parang siya, yung mabilis masira. So karamihan po kasi mga farmers na overuse sila sa paggamit ng mga insecticide, o nasubrahan sila sa mixing. So iba-iba kasi yung mixing nila. So bali ako dito, hindi ako masyado nagmi-mix ng iba't ibang insecticide kung hindi ko po tinatanong sa mga expert o sa mga nakagamit na. Kaya minsan sa isang araw 2 beses ako mag-spray. So binubukod ko po yung insecticide at saka foliar. So yung sinasama ko lang po dito na foliar sa mga insecticide ay yung gamit kong Megatonic at saka Gold Mitomil yan. Po yan sila, 3 po. So yan lang po kasi nakasanayan ko, at saka wala akong nakitang pangit na epekto dito sa aking mga tanim. So ito pala mga ka-farmers yung gamit kong insecticide, and power sprayer po yung gamit ko. Ayan yung mga hose niya. So bali may alalay lang po ako na taga-hatak ng hose. So bali ako po yung nag-i-spray. So mas maganda po kasi mga farmers na power sprayer po yung gamitin, dahil sa ganito po kayabong na talungan, kapag mano-mano lang po na sprayer at saka bomba, so halos di po maano yung mga insekto sa baba ng daon. So mas maganda na ito po yung power sprayer na gamitin natin, kasi malakas po yung pressure niya. So halos matatamaan niya po yung daon sa baba at saka yung mga insekto. Yan mga farmers. So minsan gumagamit ako dito ng mano-mano o ng chargeable na sprayer kapag foliar na po yung gamit ko. Yun lang po yung ginagamit ko. So pero minsan pag nag-alanganin na po sa oras mga farmers, puro power sprayer na po yung gamit ko. So ito mga farmers yung sinasabi ko, ayan, itong si Trip Shield. Yan mga farmers. So bali pangalawang beses ko na po itong ginamit dito sa aking talungan. So maganda po siya mga farmers, epektibo po siya. So maganda po siya sa trips, ito, ayan para po talaga siya sa gulay. Pwede po siya sa pipino, ampalaya, saging, kamatis at saka melon. So marami po siyang pwedeng paggamitan. And so yung mga napapatay niya talaga mga farmers ay yung thrips, mites, thrips, aphids, mites at flea beetle, Ayan. Yan po yung mga kaya niya rin patayin, yung caphid bug at saka leaf hopper. Ayan. So maganda, marami po siyang napapatay sa So yung timplada, so isang sachet ay sa 16 liters na knapsack sprayer. So bali yung ginagawa ko, 4 na sachet dito sa isang tub. So bali 4 po kasi na container yan yung laman. So pwede naman na yung iba kasi mga farmers hindi ito inuubos siguro sa isang sprayer, pero ako inuubos ko po yan sa isang sprayer para sureball talaga siya at saka matapang po. So yan na po mga farmers. At yung update simula kapon, pero ako lang po 400 kilos lahat mga farmers yung napitas ko, dahil kasama pa po dun sa luma kong tanim. So nasa 90 kilos naman po yung nakuha ko dun o mahigit. So pero yung iba na po yung quality ng mga bunga niya dun.
So nagiging medium na po siya. Iba naman po yung presyo nun kasi luma na siya. Tapos iba rin naman po yung presyo po dito sa bago kong tanim. So yan, bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. At maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.